Minamahal lahat po tayo tumayo. Itaas po natin ating mga kamay. Sama-sama po tayo manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Dakilat mapagpala namin Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. Kami nagpupuri, nagluluwalhati, nagpapasalamat sa dakilang biyaya mo sa araw na ito na kami binigyan mo ng pagkakataon. Kami nakapagtipon sa lugar na ito upang sama-samang magpupuri sa iyo, magpasalamat. Panginoon, sa lahat ng kabutihan ginawa mo sa aming mga buhay, sa iyong pagliligtas sa bawat isa sa amin. Hindi man po kami karapat-dapat sa mga biyayang ito, ngunit napakabuting mo sa aming mga buhay, mahal na Panginoon. At sa oras na ito, Diyos, hallelujah, leading prayer for beloved, honorable pastor, and in the words, there is Jesus. Put thy words in my mouth, in the mighty name of Jesus, hallelujah. Sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos lahat ng demonyo, mga pag-alinlangan at lang gawa talang ng kaaway. Cast out right now and bind the power of darkness, demons of destruction, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ibigay po natin yung pinakamalakas nating palakpak para sa ating buhay na Diyos, makaabot sa luklukan ng ating mahal na Panginoon. Yung ating pong mga clap offerings, mga minamon. Sabi ng Bible, clap your hands, holy people, and shout unto God with the voice of triumph. Ipalakpak daw po natin ang ating mga kamay, sabi ng Biblia, at sabay tayo po'y sumigaw ng tinig ng mayroong pagtatagumpay dahil ang mga anak ng Diyos dumaranas ng mga pagsubok pero ating pa rin ang tagumpay. Dumaranas tayo ng pag-uusig ng mga problema, ng kawalan, but in the end, mga minamahal, victory is ours in Jesus' name. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Luwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon at bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dearest Savior, and we give double honor, respect, and cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord. Dearly beloved, honorable pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeda, the entire prophet of our loving God, dearly beloved assistant pastor Lina C. Almeda, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe na patuloy pong sumusubaybay, mantabay sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, ang Diyos pong magpala sa inyo, ang kagalakan, mga minamahal, mula at bunga ng presensya ng Diyos ay manatiling naghahari sa inyong mga puso at sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatiran dito po sa dako ng Zamboanga, mga minamahal, Peninsula, Western Mindanao, ay pleasant afternoon na po. Minamahal sa inyo pong lahat, sa lahat ng ating mga kapatiran from Ayala Outreach. Sila'y kasama natin sa araw na ito, mga minamahal. Napakasarap magpuri kapag ang anak ng Diyos ay sama-samang umaawit, nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At sa lahat ng mga katuwang sa banal na pulpito, sa banal na gawain ng Diyos, aking beloved co-workers, beloved co-preachers, at beloved musician, at sa lahat ng ating mga beloved choir members, mga minamahal, pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At ako po'y naghanda ng topiko. Kagabi po mga minamahal, siguro mga pasten na ako natulog. Para sana ngayon. Kaya lang kanina, panahon po mga minamahal ko ng exhortation ng giving. Sabi ko, Lord, kapag itong topic ko, itong i-preach ko ngayon, alas 4 kami matatapos. Alas 3 na kasi. Amen. Nauubos na yung oras ko. Dapat alas 3 tayong matatapos. Pero gawa nga ng may birthday celebration tayo ng ating dearly beloved assistant pastor. At the same time, Holy Supper natin, mga minamahal. Kaya't ipagpamunin po ninyo kung talagang lalampas tayo sa oras. Amen. Sabi ko, Lord, kung itong topic ko, alas 4 kami matatapos, kailangan kong palitan. Pinalitan ko po yung topic ko. Kaya lang, alas 5 tayo matatapos ngayon. Okay lang po sa inyo? Hindi maka-amen yung iba eh. Galing sa ilong yung amen eh. Amen? Kaya, salamat sa mahal na Panginoon sa lawak ng ating pangunawa. Talagang hindi mapigilan ang matamis na presensya ng ating mahal na Panginoon. Mula solemn, mga choir singing, talagang
Yung puso ko, umaapo yung kagalakan. Sabi ko, kung puso ay sasabog pa sa kagalakan, kanina pag sumabog yung puso ko, mga minamahal, napakasarap dami ng presensya ng Panginoon. Talagang binubusog tayo ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Gusto lang ng Diyos patunayan na hindi po kalugian ang paglilingkod sa Diyos. Hindi may paliwanag na kagalakan yung ating nadarama. Diba? Unspeakable joy. Yung happiness sa mga puso natin every now and then, every time nating nararamdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon, parang ayaw nating matapos, mga minamahal. Sa sobrang kagalakan, hindi natin mapigilan yung mga luha sa ating mga mata. Napakasarap umawit, napakasarap magpuri, napakasarap paglingkuran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung bang pakiramdam na kahit ikaw ay nandito sa lupa, parang nasa langit ka na rin. No? Nasa lupa ka pa lang pero nasa langit ka pa rin. Kaya mga minamahal, ramdamin natin yung kagalakan kapag nararamdaman natin yung presensya ng Diyos. Yun ang lugar ng langit, mga minamahal. Yung kagalakan na yan, kapag nasa langit na tayo, hindi na po yan matatapos, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating dikilang Diyos. Mag-aral tayo ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Handa po natin ballpen, papel, ang ating Biblia. Lalo't higit sa lahat, ihanda natin ang ating mga sarili, sabay kinig ng salita ng ating mahal na Panginoon na siyang pagkain ng ating kaluluwa. And let's talk about the topic, God is our strength. God is our strength. Ang Panginoon, ang siyang ating kalakasan. Amen? Hindi tayo makapagpatuloy kahit isang linggo lang kung walang kalakasan na galing sa ating mahal na Panginoon. Hindi tayo makapagpatuloy kahit isang buwan lang, isang taon lang sa paglilingkod kung walang kalakasan na galing sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. We admit in our own that we are weak. Say amen. We are weak. Lahat tayo mahina. Say amen. We are weak, but we are strong in the Lord. Malakas tayo dahil kay Kristo. Amen? Sabi ng Bible, we can do all things through Christ who strengthens us. Magagawa po natin ang lahat ng bagay dahil kay Kristo na nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kaya we are always nagdidepend tayo palagi sa kalakasan na galing sa mahal na Panginoon. May mga pagsubok, may mga problema tayong dinaranas para sa atin hindi natin kaya. May mga problema, suliranin na below the belt. Yung pagsubok na parang nalulunod na tayo. Yung pagsubok na parang pakiramdam natin ay hindi natin kaya. Pero magugulat ka, mga minamahal, ma-conquer, ma-overcome mo yung pagsubok. Amen? In the end, kaninong papuri? Sino ang iyong pupurihin? Kanino mo ibibigay ang iyong papuri? Walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya nga sa Biblia, call upon me in the day of trouble, I will deliver you and you shall glorify me. Tawagin ninyo ko, sabi ng Panginoon. Tawagin natin ang pangalan ni Jesus. Say amen. Sabi ng Bible, in the day of trouble, call upon me in the day of trouble, and I will deliver you. Ililigtas tayo ng mahal na Panginoon, and you shall glorify me. Kapag naramdam na po natin ang tagumpay sa bawat pagsubok, bawat hamon sa buhay, ang ating pinupuri walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon. Tinataas natin, iwinawagayuhay natin ang ating mga kamay ng walang humpay. Sumisigaw tayo ng mga pagpupuri, ng pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil tayo po'y nananatili pa rin. May pagsubok, may problema, may kahirapan. Pero salamat sa mahal na Panginoon dahil sa bawat hamon ng buhay nating kinakaharap, bawat dagok ng buhay nating kinakaharap, meron tayong Diyos na sinasandalan. Dati-rati sumasandal tayo, nagtitiwala tayo sa ating sariling kalakasan, sa pera, sa karunungan, o kung sino-sino mang mga tao. Pero ngayon, mga minamahal, iisa na lang ang ating matibay at matatag na sindigan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon.
Sabi ng ating mahal na Panginoon, Book of Habakkuk, 2 talata lang po ito mga minamahal para matapos tayo agad. Book of Habakkuk, chapter 3, verse 19. Ang Panginoon ang nagbibigay tibay, tatag sa ating mga paa upang hindi tayo matumba, upang hindi tayo mabuwal. Pakibasa po ng talatang ito. Verse 19. The Lord God is my strength, and He will make my feet like hinds, feet, and He will make me to walk upon mine high places, to the chief singer on my string instruments. Amen. Okay, English, Tagalog. Dito po sa aklat ng Habakuk, kabanata po ay 3, talata po ay 19. Si Jehovah na Panginoon, siya ang aking lakas, at ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng mga usa, at ako'y palalakarin niya sa aking mga mataas na dako. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sabi ni Habakuk, si Habakuk ay isang minor prophet. Hindi siya kagaya ni Isaiah, ni Jeremiah. Jeremiah and Isaiah is a major prophet. But Prophet Habakuk is a minor prophet. Ang sabi ng Bible, in Habakkuk chapter 3, verse 19, the Lord is my strength. Amen. Minimension ba natin yan, mga minamahal? The Lord is my strength. Ang Panginoon ang siyang aking kalakasan. The Lord is my strength, and He will make my feet like hands feet. Sabi ng Tagalog, gagawin niya ang aking mga paa na gaya ng paa ng mga usa. Meron pong tinatawag na mga mountain goat. Amen. Yung mga mountain goat, kahit po sila ay nasa cliff, nasa pangpang, pero kaya nilang akyatin yung mga pangpang na ito kahit ito ay nakatagilid. Ganon katitibay, ganon katatag yung kanilang mga paa. Amen. Ang sabi nito, ang Panginoon ang siyang aking lakas. Ginagawa niya ang aking mga paa na gaya ng mga usa. At ako'y palalakarin niya sa aking mataas na dako. Even in the high places, yung mga usa na ito dahil matibay ang kanilang paa, sila'y lalakad, kaya nilang umakyat kahit sa mga gitna ng mga minamahal, mga bangin. Ganon katibay, ganon katatag ang kanilang mga paa. Amen? Even in the crucial situation, they climb in the high places. Say amen. Kaya nilang umakyat. Ganon katibay, katatag yung kanilang mga paa. At ang sabi ng Biblia, the Lord is my strength. Bibigyan ng Panginoon ang ating mga paa, mga minamahal na manatiling nakatayo, maging matibay, maging matatag upang sa anumang mga pagsubok, hindi po tayo mabuwal. Dahil ang ating paglilingkod, mga minamahal, napakaraming pagsubok na ating susuungin. Amen? Makakaranas tayo ng iba't ibang mga pagsubok, iba't ibang uri ng hamon sa buhay. But stand still and see the salvation of the Lord. Tayo tumayo lamang ng matibay at matatag sapagkat makikita po natin ang pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayong matakot, huwag tayong mabagabag, huwag tayong mabalisa, huwag tayong maduwag. Amen? Dahil kakampi natin palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po'y pinatunayan ng mahal na Panginoon generation by generation. Amen? 1,000 years ago in the time of the apostles, sa iba't ibang mga propeta, pinatunayan ng Panginoon yung kanyang katapatan na ang kanyang mga salita ay hindi po magbabago. Kung paanong sila'y iningatan noon, ganun din tayo naiingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. All we need to do is trust in Him. Magtiwala palagi, mga minamahal, na anumang kritikal na mga sitwasyon, ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan at kailanman na hindi niya tayo pababayaan. Following verse, mga minamahal, Habakkuk chapter 3, verse 17 and verse 18. Amen. From the book of Habakkuk chapter 3, verse 17 to verse 18. Although the fig tree shall not blossom, neither shall the fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail,
and the fields shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Amen. Dito po sa Aklat ng Habakuk, Kabanata 3, mga talata po ay 17 at 18. Sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng olibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos na aking kaligtasan. Thank you, Jesus. Hallelujah. God bless you po sa pagkabasa ng salita ng Panginoon. These verses emphasize the experience of Israelites, yung terrible brokenness. Dahil itong time na ito, pakaramdam nila, iniwan na sila ng Panginoon. Sino po yung nakaramdam ng ganitong pakiramdam? Yung parang ang layo-layo na ng mahal na Panginoon sa atin. Yung pakiramdam na parang iniwan na tayo ng mahal na Panginoon. In my own experience, na-experience ko po yung ganitong, napakahirap pala ng ganitong pakiramdam. Yung pakiramdam mo na parang ang layo-layo ng mahal na Panginoon. Napakahirap pala ng ganitong pakiramdam. Yung pakiramdam na parang iniwan ka na ng ating mahal na Panginoon. Pero take note, mga minamahal, kung minsan may mga punto sa buhay natin na hindi natin nararamdaman na kahit anong pagsusumikap natin, may mga point in our lives na hindi natin maramdaman, mga minamahal yung presensya ng mahal na Panginoon. Take note, hindi po lumalayo ang Diyos. Amen? Hindi po lumalayo ang Diyos. Dahil sometimes, yung experience natin, yung pagiging malapit natin sa mahal na Panginoon, at minsan maramdaman natin ang layo ng Diyos, tinitest ng mahal na Panginoon kung kaya mo pa rin bang mag-worship, kung kaya mo pa rin bang magpuri, kung kaya mo pa rin bang manalangin, kung kaya mo pa rin bang lumalo, even though na nararamdaman mo sa iyong pakaramdam na parang ang layo-layo ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil minsan mainit lang tayo kapag nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. How about kung hindi natin nararamdaman ang presence ng mahal na Panginoon? Kaya pa rin ba nating maging on fire sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon? Yun ang experience. The experience, terrible brokenness. At the time, mga minamahal sa panahon ni Habakuk, pakiramdam nila, iniwan na sila ng mahal na Panginoon. Amen? Akala nila ang layo-layo na ng Diyos. Pero ang Biblia ang nangako, in verse 19, God is my strength. Ang Panginoon ang aking kalakasan at ang aking mga paa ay patitibayin niya katulad ng mga paa ng mga usa. Lungkot masyado ang lipi ni Israel dahil pakaramdam nila. Imagine, panahon ng pagbunga ng mga igos, pero ni bulaklak wala. Amen. Kasi siyempre, pag makita nila yung bulaklak, nag-i-expect sila na mayroong bunga. Ano bang nauuna? Bulaklak, bunga. Ha? Hindi nyo alam? Ano ang nauuna? Bulaklak, bunga. Di ba bulaklak? Bago ang bunga. Meron bang prutas na nauuna yung bunga bago yung bulaklak? I think wala siguro, no? No? Amen. So hopeless sila. Wala silang nakitang bulaklak, it means wala rin bunga. Pero at that time, panahon ng pagbunga ng igos, ni bulaklak ng ubas, wala silang nakita. Pero yung panahon na yun, season ng pagbunga ng ubas. Kaya feeling nila, sinasalot sila. Pakiramdam nila ang layo ng Panginoon. Ang pakiramdam nila, iniwan na sila ng ating mahal na Panginoon. Anong sabi ng Bible in verse 17, sapagkat bagamat ang puno ng ubas ng igos ay hindi na mamulaklak, ni magkaroon man ng bunga ang mga ubas. Ang bunga ng olibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa silangan. So grabe, no? Panahon ng pagbunga ng mga ubas, pero naglikat ng pamunga.
Panahon ng pagpamunga ng igos, pero naglikat ng pagpamunga. Walang bunga. Amen? Ang kanilang mga kawan, lalagyan yung mga turil ba? Kulungan ng baka, ng mga tupa. Wala kang makitang baka, wala kang makitang tupa nakalagay doon sa kanilang mga turil. Ang mga baka wala na. They suffer a lot. Grabing gutom ang kanilang nararamdaman. Amen? Amen? Kung hihimay-himayin mo ang talatang ito, they experience terrible brokenness. Akala nila iniwan na sila ng mahal na Panginoon. Akala nilang layo-layo na ng Diyos. Pero ang sabi ni Habakuk, ito po yung napakagandang talata. Na kahit pala dumanas tayo ng napakapait, napakahirap na pagsubok, hindi ito hadlang para purihin ng Diyos. Hindi balakid ang kahirapan para awitan ng Diyos. Dahil si Habakuk walang bungang igos, walang bunga ang ubas, walang baka sa turil sa makalang bakuran, walang tupa, halos wala silang makain. Amen? Pero si Habakuk pinili pa rin niyang awitan, purihin ng Diyos. Amen? In verse 17 or verse 18, gayunmay magagalak ako sa Panginoon, ako'y magagalak sa Diyos na siyang aking kaligtasan. Ang sabi sa English, yes, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Magagalak ako sa kaligtasan, sa Diyos na nagbibigay sa akin ng kaligtasan. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Yung burden, yung pag-ibig ng ating parents in the Lord. Beloved Mama Dear, happy birthday po. Beloved Mama Dear in heaven. Hindi masukat yung kanilang pag-ibig at pagmamalasakit sa kaligtasan ng kaluluwa. Kayo hindi nyo nakasama, ako nakasama ko po ang Beloved Mama Dear, Beloved Mama sa pastoral house. In short time lang po, mga minamahal. Pero nakita ko yung kanilang hindi matatawaran na pagmamalasakit. Pag-ibig sa kaligtasan ng kaluluwa. Year 2000, umakyat ang ating beloved pastor sa Talipo, Hulusulo, that is hostage crisis. 27 sipadan hostages. Hinostage ng mga Abu Sayyaf. Umakyat ang mahal na pastor. Amen? Hindi niya makakilala yung mga tao na yun. Ang kanyang buhay nasa kritikal. Pero pinili ng mahal na pastor sundin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Walang pag-aalinlangan, umakyat ang ating mahal na pastor kasama ng mga 12 prayer warriors sa bundok ng Talipo, Hulusulo. Kahit nasa kritikal ang kanilang buhay, imposible silang makalabas, makabalik ng buhay. Dahil sila nasa lion's den, that is lungib ng mga leon. Yung mga Abu Sayyaf, they are willing to die, they are willing to kill for their own cost. Handa silang pumatay, handa silang mamatay para sa kanilang ipinaglalaban. Kaya, sabi ng mga critics, yung action ng beloved pastor, that is suicidal, pagpapakamatay. Pero hindi nila alam na ang pagpunta ng mahal na pastor doon upang magbigay ng buhay sa mga patay na pananampalataya. Sino po yung patay ang pananampalataya? Yung mga Abu Sayyaf na nasa kabundukan. Pero nakita nila kung paano nag-ingat, nakita ng kanilang dalawang mata kung paano iniligtas ang ating mahal na pastor, nanampalataya sila ng ating dearly beloved honorable pastor ay sugo na galing sa Diyos. Sabi ng isang prayer warrior, yung mga Abu Sayyaf daw ang tawag sa ating mahal na pastor ay Almeida. Ilabas niyo si Almeida. Kunin niyo si Almeida. Walang mga galang, no? Almeida lang, parang kaibigan lang nila. Pero nakita nila, yung haba ng pag-aayuno, yung haba ng pananalangin, araw-araw nagpupuri ang taga Jesus Miracle Crusade sa bundok ng Talipa, Hulusulo. Yung Almeida na kanilang tawag, naging mahal na pastor na. Amen? The Lord touched their heart. Hinipo ng Panginoon ang kanilang mga puso.
Yun po ang kapangyarihan ng pananalangin na itinuro ng ating kagalang-galang na pastor. Yun ang kapangyarihan ng pagpupuri na itinuro sa atin ng mahal na pastor, na kahit po yung mga bandits, yung mga bandido, mga minamahal, sabi ng Bible, sabi ng kwento ng ating beloved honorable pastor, the Lord touched their heart. Yung kanilang puso na matitigas, pinalambot ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang ating mahal na pastor, dahil hindi normal ang klima, lamig, init, hamog, kulang ng pagkain, dahil at the time, on fast ang ating mahal na pastor. Dahil sabi niya sa mga prayer warriors, kailangan 100% ang pananampalataya natin dito. Kung gusto niyo pang mabuhay, huwag kayong kakain. Kaya, nung pumunta ang mga Abu Sayyaf, nagtanong sa kanila, ano bang gusto niyong bilhin? Baka gusto niyo ng kumot, gusto niyo ng kulambo, gusto niyo ng pagkain, kahit ano. Dahil nahihipon ang puso ng mga Abu Sayyaf kahit anong pagkain, bibilhin namin. Siyempre, fasting sila. Gusto lang kumain sana ng masarap. Siguro yung ibang prayer warrior doon gusto mo mag-order ng fried chicken. Chokes to go. Gusto mag-order ng masarap na pagkain. Pero sabi ng mahal na pastor, kung gusto niyong mabuhay, huwag kayong kumain. Amen? Fasting. Praise the Lord. At kung isipin, mahina ang kanilang resistensya. Nalaman ng ating beloved Mama Dear, ng ating mahal na pastor ay physically weak. Gawa ng kondisyon, mga minamahal ng lugar ng Hulu-Sulu. Ang ating beloved Mama, dahil siyempre, mahal yung mahal na pastor. Pumunta ang ating mahal na pastor, beloved Mama Dear, rather, sa dako ng Hulu-Sulu para alagaan ang ating beloved mahal na pastor. Nalaman ng ating mahal na pastor na iniwan ng beloved Mama Dear ang Metro Manila, ang mga tupa, at ang kanyang sadyay alagaan ng mahal na pastor. Hindi po natuwa ang ating mahal na pastor. Anong sabi ng ating beloved honorable pastor sa ating beloved Mama Dear? Sweetheart, umuwi ka. Bumalik ka ng Maynila. Alagaan mo ang mga tupa doon. Alagaan mo ang mga tupa doon. Makita mo yung terribling burden ng ating mga parents in the Lord, na kahit dumaranas sila ng kahirapan at the time, napaka-critical ng kanilang kalagayan sa kanilang pamilya. Dahil hindi nila alam kung makakabalik pa ba ng buhay ang ating beloved pastor. Ang mga 12 prayer warriors, mga minamahal, nasa 50-50 yung kanilang kalagayan, kung makakauwi pa ba sila. Pero ang pagtitiwala natin sa Panginoon ay nanatili, dahil alam natin, mga minamahal, God is always faithful in His promises. Tapat palagi ang pangako ng Panginoon. Yung kanyang katapatan ay hindi kumukupas. Yung kanyang katapatan ay hindi magbabago, mga minamahal. Sabi ng ating honorable pastor, umuwi ka, bumalik ka ng Manila, alagaan mo ang mga tupa doon. Mabigat sa kalooban ng ating beloved Mama, pero dahil utos ng ating mahal na pastor, siya'y umuwi na natiling pinangalagaan ang mga tupa ng Diyos. Mga minamahal, hindi po nila iniisip ang anumang panganib, kapahamakan, anumang pagsubok na kanilang mararanasan. Basta't ang alam nila, gumagawa sila sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil anong pagsubok, problema na nasa ating paligid, kapag alam mo na gumagawa ka sa kalooban ng Diyos, ang kamay ng mahal na Panginoon ay palaging nariyan. Kikilos palagi ang kamay ng ating mahal na Panginoon. Kahit maglikat ng bunga ang igos, maglikat ng bunga ang mga ubas, mawalan man ng tupa, baka ang ating pong mga bakahan, sabi ni Habakuk, pupurihin ko pa rin ang Diyos na siyang aking kaligtasan. Hindi dahilan ng pagsubok para tumigil tayo sa pagpupuri. Hindi dahilan ng kahirapan para tumigil tayo sa pag-awit. Hindi dahilan ng problema ang anumang suliranin para hindi natin purihin ang Diyos. Ang turo sa atin ng ating kagalang-galang na pastor, the more na magpuri ka ng magpuri, the more na awitan mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil makikita mo, gaano man kabigat ang mga problema, ito'y papagaanin ng ating mahal na Panginoon. Awitan natin ng Diyos, minamahal ko, sa mga oras dito. Purihin natin ang mahal na Panginoon. Kahit maglikat ng bungang ubas,
awitan pa rin natin ang Diyos. Maglikat ng bunga ang mga igos. Kahit wala ng tupa, wala ng baka sa bakahan. Sabi ng Biblia, kagalakan ng aking puso ang magpuri sa Diyos na siyang aking kaligtasan. Luwalatiin natin ang dakila at banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. God is our strength. Sa Kanya nagmumula ang ating kalakasan. Nakatayo tayo ngayon, humaharap pa rin sa maraming pagsubok. Humaharap pa rin sa maraming hamon sa buhay. Dahil alam natin, hindi tayo pababayaan at iiwan ang ating mahal na Panginoon. Tayo pa umawit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Oh, the goodness of God. I love you, Lord. For your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. Until I lay my head. Oh God, sabay-sabay tayo umawit sa mahal na Panginoon. Purihin natin ating dakilang Diyos. In all my life you have been faithful. Thank you, Jesus. In all my life you have been so good. So much. Salamat, Lord. Hindi mo kami iniiwan. Salamat, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan. Salamat, Lord, sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagtanggap. Salamat sa iyong pag-ligat, mahal na Panginoon. Wala kang kasing buti, O Diyos. Wala kang kasing buti. Hallelujah. Sabay-sabay tayo umawit. Yes, Lord. All my life you have been faithful. Hallelujah. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. Nakatayo. Nanatili kaming naglilingkod. Nanatili kaming umaawit.
Glory, glory to Jesus. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong gabay sa amin, sa iyong pagpatnubay sa amin, na sa aming paglilingkod, mahal na Panginoon, aming napatunayan ng katapatan mo ay hindi nagmamaliw, mahal na Panginoon. Salamat sa kalakasan na hanggang ngayon kami narito pa rin naglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon. Minamahal, sa oras nito, tayo po idadaki sa ating Holy Supper, ang pagkain ng tinapay na simbolo ng katawan ng mahal na Panginoon, pag-inom ng ubas, simbolo ng banal na dugo ng ating dakilang Diyos. Ito po yung gagawin natin para sa pag-alala sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, mga minamahal, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang saro, ay inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro na hindi karapat-dapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat, siyasatin ng taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at bago siya uminom ng ubas. Sa oras nito, mga minamahal, siyasatin natin ang ating mga sarili. Ano man pong ating mga pagkukulang, mga pagkakasala, hingi po natin ng tawad sa mahal na Panginoon upang maging pagpapala ang ating pagkain ng tinapay na ito at pag-inom ng ubas na ito. Bigay natin ang ating mga sarili, minamahal. Ating pong ilagak ang ating sarili sa mahal na Panginoon, na linisin ng banal na dugo ng Diyos ang ating mga puso at maging karapat-dapat tayo sa pagkain ng tinapay na ito at pag-inom ng ubas na ito. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras dito, mahal na Panginoon, tanging ikaw lamang po ang Diyos ang nakasiyasat ng aming mga puso. Wala kaming may tatago sa iyo. Wala kaming may kukubli sa iyo. Alam mo ang aming mga pagkukulang. Alam mo ang aming mga kasalanan. Alam mo ang aming mga kahinaan. Sa mga oras dito, durugin mo ang aming puso na mayroong pagmamataas. Turuan mo kami maging mapagpakumbaba at magpasakop sa iyong dakilang kalooban. Hugasan mo kami sa magitan ng iyong banal na dugo upang kami maging malinis sa iyong banal na paningin, mahal na Panginoon. Kahabagan mo kami sa oras nito. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hawakan po natin ang tinapay na ito. Minamahal, ang tinapay na ito ay simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon. Katawan na naghirap, katawan na nagdusa, katawan na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Na dapat sana tayong maghirap, dapat sana tayong magdusa. Pero dahil sa wagas na pag-ibig ng Panginoon, inako niya ang lahat ng hirap sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Biblia, Book of 1 Corinthians chapter 11, verse 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus, nang gabing siya'y pinagkanulo, siya po'y dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol ang tinapay. At ito ang kanyang sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala ninyo sa akin. Kainin po natin ang tinapay nito. Hawakan po natin ang ubos na ito. Ang ubos na ito ay simbolo ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. Dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng Biblia, without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung si Kristo ay hindi nagpadanak ng dugo, walang kapatawaran ang ating mga kasalanan. Nakasumpong tayo ng pagpapatao dahil si Kristo, ang mahal na Panginoon, ay nagpadanak ng kanyang banal na dugo. In verse 25, gayon din naman hinawakan ng Panginoong saro pagkatapos ng makahapon, na sinasabi, ang sarong ito ang siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo nagsisinom sa pag-alala niyo sa akin. Inumin natin ang sarong ito.
Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat, mahal na Panginoon. Salamat, Lord. Yes. Purihin ka, mahal na Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, glory to Jesus. Pinamahal tayo ba'y manalangin sa mahal na Panginoon. Idalangin po natin ang kalakasan, katatagan sa ating paglilingkod. Dumating man ang pagsubok ay manatili pa rin tayong nagpupuri sa mahal na Panginoon. Tayo ba'y manalangin. Mapagpala namin Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Batid mo, mahal na Panginoon, na sa ganang amin lamang kami mahina. At wala po kaming ibang dalangin kundi ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Palakasin mo kami sa gitna ng mga pagsubok. Palakasin mo kami sa gitna ng mga hamon sa buhay. Patatagin mo nga aming pananampalataya. Mahal na Panginoon, na kami manatiling nagpupuri sa iyo, umaawit sa iyo, sa gitna man ng kahirapan at kawalan. Mahal na Panginoon, ay alay pa rin namin sa iyo ang aming pagsamba. Panghawakan mo kami mula sa araw na ito hanggang sa araw ng iyong banal at dakilang pagdating, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa point of contact, ipatong po natin ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawan na may mga karamdaman. Sa lahat po ng ating mga webcast viewers, ilagay po ninyo yung mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadget at sumabay po kayo sa mga pananalangin sa amin. Hallelujah. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, Lord have mercy upon us. Dalangin namin ang iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon o Diyos. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, ipatong sa aming mga ulo. Anumang karamdaman ay gumaling, mga problema ay malutas. Sa pangalan ni Jesus, cast out right now, and bind the power of darkness, demons of doubts, pride, carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out, demons of leukemia, cancer, TB, diabetes, anumang mga karamdaman, mga panghinat, palupay-pay, panlalamig at pag-alinlangan, hadlang sa mga pagpapala, hadlang sa mga biyaya, hadlang sa mga paglagong spiritual, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon, luwalhatiin po ang dakila at banal na pangalan ng ating dakilang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Itaas po natin ating dalawang kamay. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Jump 3 times. Express our love toward the rest of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, the rest Jesus. I love you, the rest Jesus, and I love you, the rest Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Luwalhatiin po ang dakila at mapagpalang pangalan ng ating dakilang Diyos. Salamat sa mahal na Panginoon, hindi tayo umabot ng alas 5. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At tayo na po'y dumako sa ating special love offering. Minamahal, yung special love offering natin ngayon ay gagamitin natin para makabili tayo ng mga konting gamit po, mga minamahal, kagaya po ng sabon, ng shampoo, or toothpaste ba, or pwede tayong magbigay ng gatas, ng kape, ng Milo sa ating pong mga kapatid na bilanggo sa dako ng San Ramon Penal Prison Farm, mga minamahal, sapagkat every Thursday po, regular po ang ating Bible study doon. At according po sa testimony ng ating beloved Brother Roger, tuwang-tuwa po yung mga kapatid nating bilanggo nung last month, nakapagbigay po tayong mga minamahal ko ng mga sabon, toothpaste, ng shampoo. Nearly 2,000 po yung naipon po natin na special love offering. At ang Diyos pong magpala sa kapatid po natin na nagpahabol po, mga minoon, nagdagdag po siya ng shampoo, sabon, at isinabay po namin sa pagbigay po namin doon sa mga kapatid nating bilanggo sa dako ng Bucor, mga minamal, Bureau of Correctional sa dako ng San Ramon. At salamat sa mahal na Panginoon sa mga kapatid po nating patuloy na hinipo. Kayo po'y ginagamit ng ating mahal na Panginoon para may paramdam po natin yung ating pagmamahal sa mga kapatid nating bilanggo sa dako ng San Ramon, mga minamahal, Bureau of Correctional. At according po sa Bible, sabi ng mahal na Panginoon, nauho ko, hindi ninyo ako pinainom. Nagutom ako, hindi ninyo ako pinakain. Ako'y hubad, hindi ninyo ako dinamitan. Ako'y nabilanggo, sabi ng Panginoon, pero hindi ninyo ako dinalaw. Sabi ng mga tao na sa kanyang kaliwa,
Panginoon, kailan ka nauhaw? Kailan ka nagutom na hindi ka namin pinakain? Kailan ka nauhaw na hindi ka namin pinainom? Kailan ka walang damit na hindi ka namin binigyan ng damit? Kailan ka nabilanggo na hindi ka namin dinalaw? Sabi ng mahal na Panginoon, sa bawat ginagawa ninyo sa maliit na lingkod ng Diyos, ang siyang ginagawa ninyo sa akin. Amen? Kaya hindi man tayo makapasok sa bilangguan, kagaya po sa inyo, at least makatulong tayo, makapagbigay tayo sa mga kapatid nating bilanggo. Ibigay ko pong pananalangin sa ating minamahal na kapatid para po sa ating special love offering. Kindly, beloved brother John Harold Francisco. Sa makapagpalang pangalan mo, mahal Panginoon Jesus, mahal Panginoon, namin pong dalangin, mahal Panginoon, iunat niyo pong iyong mapagpalang kamay, mahal Panginoon, pagpalain niyo po, mahal Panginoon, ang bawat nagbibigay ng kanilang special love offering, mahal Panginoon, ibalik niyo po, mahal Panginoon, ang makalibong beses sa mga pagpapalat, biyaya, mahal Panginoon, magamit ng mainam sa iyong banal na gawain, mahal Panginoon. Ito po ang samot dalangin sa pangalan mo, aming mahal Panginoon Jesus. Amen. God bless po sa mga kapatid po nating magbibigay ng konting tulong para po sa mga kapatid nating bilanggo sa dako ng San Ramon Penal Farm, Prison Penal Farm. At minamahal, God bless po sa ating minamahal na kapatid, beloved Colonel Allen Alcido, na kasama po natin ngayon, mga minamahal na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. At from Manila po, mga minamahal dito sa Zamboanga, salamat sa pag-iingat po ng ating mahal na Panginoon. At kagalakan po namin na makasama kayo sa araw na ito sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Tuloy-tuloy po ang ating announcement every Wednesday. Alas 4 ang ating gawain, alas 8 tayo po natatapos. Every Friday, overnight prayer, alas 10 ng gabi at tayo po natatapos madaling araw na po ng Sabado. Every Sunday po, mga minal general worship po natin, alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon, tayo po natatapos. Ipagpamuin po ninyo kung tayo po'y lumampas ng oras, gawa ng mayroong mga celebration nating isa nagawa. Tuloy-tuloy po yung ating mga pledges regarding po sa ating open canal nating inaayos. Pwede po kayo mag-pledge ng semento, ng buhangin, ng hollow blocks, mga minamahal, para tuloy-tuloy po yung ating kanal. At the same time, inaayos po natin yung ating extension ng ating preachers area. Ito po yung preparation po natin just in case na dumating po yung ating church anniversary this coming October, at ma-invite po natin yung ating beloved children, isa sa mga anak ng ating mahal na pastor. At least meron na pong lugar nating pwedeng ipagamit para sa kanila. At the same time, yung ating bodega, mga minamahal, sa kabila, para po lalagyan ng ating mga gamit. Mga minamahal, ingatan po natin ito para po magamit na po natin sa matagal na panahon. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat at patuloy po tayong magtulungan para pa sa pangailangan ng banal na iglesia ng ating mahal na Panginoon. Yung ating miracle hour, yan po'y gabi-gabi, mga minamahal. Alas 7 ng gabi tayo nagsisimula at natatapos po tayo alas 8 po ng gabi. Yan po'y gabi-gabi po natin ginagawa, mga minamahal, maliban sa gabi ng Miyerkules. That is because of conflict of schedule. Gawa ng may gawain tayo ng Miyerkules, alas 8 tayo ng gabi natatapos. Kaya't minabuti po namin na for the meantime ay wala po muna tayong gawain every Wednesday night, mga minamahal, sa ating miracle hour. At wala naman po tayong iba pang mga announcement. Tayo na lamang po itumayo at tayo po dumako sa ating closing prayer. Mga minamahal, ipabaon sa atin ng Panginoon ng kagalakan, kapayapaan sa ating mga puso at sa ating kaisipan. Aking pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating minamahal na kapatid, kindly, ating beloved preacher, brother Roger Oliveros. Praise the Lord. O kila mapagpala namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamahal na Jesus, magandang hapon sa iyo. So, anong panalangin ng beloved pastor with Mr. Rameda and the prophet loving God. Salamat sa matagumpay naming natapos, aming manalagawain, malapay mo ang pisa hanggang sa mga oras na ito. Malapay nun, salamat sa iyong manala presensya, malapay noon, na tuwi sa tuwi-tuwi na aming nagdarama, malapay mula MC, J. Paul Song, Solim Song, pag-awitan namin mga beloved choir, malapay ni Jesus, malapay noon sa mga makapatiran, magtatapat, nagbibigay ng patotoo, malapay nagtatapat, nagbibigay ng kisapot, bahagit mga handog, malapay salamat, malapay sa pag-revive mo sa bawat isa sa amin, lalo na sa iyong banal na salita.
Mahal na Panginoon, namin napakinggan, pagkain namin kaluluwa. Mahal na Panginoon, sa aming pasamantalang pagtatapos, pag-uwi sa aming mga kapatiran. Mahal na Panginoon, pauwi sa kanilang matahanan, ingatan mo siligtas, makarating silang maluwalhati na baon-baon ng iyong kagalakan, dakilang pag-ibig. Mahal na Panginoon, at sa sunod na bahagi, mahal na Panginoon Jesus, na aming banal na gawain, babalik mo kami dito upang sama-sama ka namin purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Itong aming samot dalangin sa matamis pa rin pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Magkamayan po tayong lahat, minamahal. Praise the Lord, we love you so much and Jesus loves us more. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. At para po sa magpapalayans, come forward na lamang po. At sa magpapakonsil sa ating preachers area, mga minamahal, magdahan-dahan po tayo sa pagmamaneho, sa ating pagsakay, sa ating pagtawid, upang ligtas po tayo at payapa na makarating sa ating mga kanya-kanyang mga tahanan. Kindly po mga beloved choir members, tulong-tulong po tayo sa